Ano ang ultimate dream bucket list mo? Yung pangarap na matagal mo nang gustong gawin, pero hindi mo pa nasisimulan. Kasi, curious ako. Gusto mo bang umakyat ng bundok? Mag-travel sa ibang bansa? Mag-scuba dive? Mag-skydive? O baka simpleng solo travel lang na matagal mo nang pinag-iipunan? Try mo isulat sa isip mo ngayon. Ano ba talaga yung gustong-gusto mong i-check sa life goals mo? Ano yung experience pag nagawa mo, masasabi mong, yes, this is it. Nabuhay ako para dito. Kasi ako, matagal ko ring tinanong sarili ko. Ano ba talaga ang ultimate dream ko? Sa dami ng adventures na gusto ko, may isang bagay na hindi nawawala sa isip ko. At ang sagot, hindi ko nakita sa kalsada, hindi sa tuktok ng bundok, kundi sa ilalim ng dagat. Sa unang pagdive ko, sa unang hinga bago lumubog, doon ko naramdaman yung peace na hindi ko mahanap kahit saan. Pre-diving. Yun ang ultimate dream bucket list ko. Isang hinga, isang mundo, at isang pangarap na gusto kong abutin. Kaya sa vlog na to, samahan niyo ako sa journey ko. Mula kalsada hanggang kailaliman, ito ang ultimate pre-diving bucket list ko. At sana, habang nanonood ka, mahanap mo rin yung sayo. Okay, tara, let's go. Eksakto alauna sa ating motor, yung ating magiging oras ng pag-alis. Set lang natin yung ating mapa. So, nandito tayo sa lugar namin sa Malinta, Valenzuela. Dadaanan natin yung ating makakasama sa ating biyahe na si Ma'am Jack. So first time natin siya makakasama sa ating rides, sa ating motovlogging adventure. So hinto lang tayo rito. Set ko lang yung ating the gray house. Start. So ang ating magiging biyahe ay 3 hours and 34, 146 kilometers, 433. Nandun na tayo. So sana masunod natin yan. Kung medyo may konting delay, konti lang para umabot tayo ng 6. Target natin 6 AM, dapat nandun na tayo. So ang dadaanan natin para sa ating biyahe, yan, dadaan tayo ng Manila kasi dadaanan natin si Ma'am Jack. Tapos dadaanan natin ang Cavite, Dasmariñas, Silang, Tagaytay. Yan ang makarating tayo ng Batangas. Yan, sa Laurel, Agoncillo, Lemery, Santa Teresita, Alitagtag, San Pascual, Bawad. Then yan yung Mabini. So tara, let's go. Simulan na ang ating biyahe. Ating ilaw. Nakaangat yata yung ating ilaw. Baba lang natin konti, adjust natin. Hello guys, good morning. Welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. So tayo ngayon ay pupunta ng Mabini, Batangas. At tayo ay may gagawin na isa sa pinaka dream bucket list natin na magawa, which is ang mag pre-diving, di ba? Yun talaga yung ultimate bucket list natin. Syempre mahilig tayo magpunta ng beach, mahilig tayong gumala, tapos di tayo marunong lumangoy.
at enjoy ang tubig dagat. Ngayon pag-aaralan natin mag free-diving. Siyempre para ma-enjoy mo ang dagat kailangan marunong kang lumangoy at sumisid sa ilalim ng dagat, di ba? Para mas ma-enjoy mo yung view, ang ganda ng kalikasan, lalo na sa yamang dagat, di ba? Sobrang excited na tayo para dun sa ating gagawing adventure. So tayo, syempre bilang isang motovlogger, ay mumotorin natin papunta ng Mabini, Batangas. Kahit medyo nakakapagod yung ating gagawin dahil ang oras natin ngayon ay 1:00 ng madaling araw. So ang target natin dapat nandun na tayo by 6. Tapos mag-start ang ating lesson ng 7 AM, dire-diretso, walang tulugan. So hindi ko alam kung ako ay may lakas hanggang mamaya. So hopefully magawa natin lahat ng ating gagawin para sa ating adventure for today. So it's 2 days and 1 night adventure. So ano yan, bukas pa tayo makakauwi kasi bukas pa matatapos yung lesson. Bukas ng tanghali yung check out. And samahan nyo ako sa ating magiging adventure para sa ating free diving lesson sa Mabini, Batangas. And malay nyo, di ba? Kung napapanood mo tong ating video, nagpaplano ka na gawin yung ating gagawin para sa ngayong araw at magkaroon ka na ng idea, di ba? So hindi ka na ganong mangangapa pag ginawa mo tong adventure na ito kasi meron ka ng nakitang guide. So tayo, wala pa akong napanood na nag motor o nag vlog gamit ang kanilang motorcycle para sa free diving. Marami ko may mga nagbumotor din na yun yung way of ano nila, transportation papunta dun sa Mabini, Batangas para mag free diving, pero hindi naman nila recorded o documented. So tayo, documented tayo, di ba? Yun ang ating gagawin para marami ang makakita at makapanood at pwede din maging future reference nila sa magiging adventure natin, di ba? So approaching na tayo ng monumento. O yan guys, okay ka muna. Ayan guys, ako si Ma'am Jack. Ayan yung magiging kasama natin. Ha? Oh, ay ka muna. Ay ka muna. Ayan, si Ma'am Jack. Oh. Ha? Suot mo na tong helmet mo. Ayan guys, 1:54 AM. Nandito na tayo sa Las Piñas City. Ang ating update sa ating mapa, 2 hours and 46 minutes. So nasa ano ba to? 4:39 ang ating ETA. So okay pa rin. Konti lang yung nadagdag. Nandito na tayo sa Las Piñas. Medyo konti pa rin yung ating nadadaanan na maluwag yung kalsada. Medyo masikip yung daan talaga dito. Kaya mahirap dumaan talaga dito kapag maaraw na. Hanap tayo ng gasolinahan. Na pa akong makitang Shell unleaded full tank. Okay.
Ito, picture mo para makapag-subscribe ka. Oh, Yan ako, sir. picture mo na. Rice Oh, page. YouTube. Oh. Oh, shout out din kay Kuya. Ano pangalan mo? Sir, thank you po. Ano pangalan mo, Kuya? Shoutout sa mga tropang Shell. Ayan, may bago tayong subscriber, dalawa, taga Shell, Las Piñas. Kaya sir, subscribe. Follow na agad. Ah, Follow na namin yan. You Ride PH. So yung gas up natin 363, 6.04, 60.10. Rider ba yun, boss? Rider? Ride lang. Ah. Oh, yan. Okay. Yan. Okay. Welcome to City of Imus. Nasa Cavite na tayo, guys. 2:14 AM. Isang oras nasa Cavite na tayo. Wow. Ayos. Sarap talaga pag madaling araw. Yun nga lang, puyat talaga yung magiging kalaban mo. Nasa Imus City na tayo, Cavite. And parang sarap din magbiyahe pag gabi, no? Kasi lalo pag mga going December na, may mga palamuti na yung mga bawat poste ng kalsada na madadaanan mo. Yan, no? Napakaganda ng palamuti nila rito. Oh, malaki yung budget dito. Sana ganyan yung palamuti sa Christmas, diba? Stop. Oh, ang ganda, oh. Tingnan nyo naman, guys, oh. Ang ganda ng decoration ng Imus Cavite. Malaki ang budget. Uy, huwag ka mauna. Laki-laki mo. Liliko ba siya? Yan, guys, welcome to Dasmariñas, Cavite. Oh, ganda rin ng palamuti dito, Dasmariñas, oh. 2:24 AM. Tayo ay nasa Dasmariñas, Cavite na. Sarap talaga bumiyahe ng madaling araw. Dire-diretso lang. Pero feeling ko tong daan na to talaga matraffic to kapag araw. Maraming dumadaan na sasakyan. So guys, 3:02 AM, nandito na tayo sa Tagaytay. So medyo maambon yung packet natin dito sa Tagaytay mula Silang hanggang dito sa Tagaytay. Yan, oh. Nasa Tagaytay na tayo, guys. 3:02. Dito medyo okay na yung panahon. Hindi na gaanong maulan, pero malamig pa rin. Yan, ito yung yung sikat na rotonda dito sa Tagaytay. Yan, oh. Kita nyo ba yan, guys? Yan, oh, yung Tagaytay na rotonda. Yan. Dito tayo, kakanan tayo rito. Tagaytay, tayo ay 1 hour and 39 minutes na lang. No? Konti na lang. Sana wala nang ambon doon sa pagpasok natin ng Batangas. Ayan tayo sa Tagaytay, guys, oh.
Napakaluwag ng Tagaytay. Alas 3 ng madaling araw. It's Sabado. And this is Tagaytay at 3 a.m. in the morning. So magpo-food trip tayo, guys, sa may Mahogany Market. So sinasuggest ni Lodi yung kainan ng bulalo dito sa may Mahogany. Yung hindi siya malaking restaurant, yung mga ano lang. Sana meron no. Uy, may babae oh. Uy. Uy. Nakikisakay. Wala nga alam view doon, no? Kakainan lang. Kainan lang. So guys, nandito tayo sa Mahogany Market. Ayan. So nandito yung sentro ng bentahan ng mga karne ng baka. Pero ang sadya natin yung mga bulaluhan dun sa taas. Sabi ni Lodi Jack, masarap daw yung mga bulalo dito. Kung gusto nyo kumain talaga ng bulalo sa Tagaytay, so dito kayo kakain. And then, ang maganda dito, Mahogany Market, bulaluhan, open 24 hours. Diba? Kahit nagpunta ka na madaling araw dito, makakain ka ng masarap na bulalo. Ayan, punuan na guys. Okay. So, hanap na lang tayo ng mauupuan. Bulaluhan. Ayan, ang dami oh. Nandito guys. So, si Lodi magdidesisyon kung saan Sa kagulay na sir. saan kami kakain. Saan? FBM? Dalawa dito kayo. So dito napili ni Lodi sa dinami-dami ng bulalahan dito. Kumanta siya kayo. FBM. Tara. Pero pare-pres na naman yung tinda nila, no? Ha? 480. Good for 2 na yan. Yan na lang. Tapos rice na lang. Pumunta ako sa iba kasi sabi 800 bulan. Ah, ganun? O, yan. Mura dito. Ay, na-picture pala ito ng ano eh. Sa unang hirit eh. O, yan. Ito nyo ba, guys? Yung sharing, good for ilan yun? Marami, Ah. 4. Ah. Yan, order na. So, ito na guys, yung ating bulalo. Para masusunog pa tayo rito ah. Last na ako yan. Oh, my God. Oh guys, tikman na natin yung FBM's, Mahogany Market, Bulaluhan. Solid naman. Ang lasa. Binisita na rin pala natin ang isa sa most visited coffee shop dito sa Tagaytay, ang Bag of Beans by Charito. Ito yung branch na mayroong magandang spot para sa view ng Taal Lake. Dahil gabi na, wala na tayong view na naabutan. Overall, maganda din ang ambience ng store nila dito. At higit sa lahat, para sa mga pair parents, pet-friendly po sila dito. Isa sa maganda din sa kanila ay may malawak silang parking para sa inyong sasakyan at motor. At syempre, kaya tayo nandito, ay gusto natin matikman ang coffee at cakes nila. We order for cafe latte, ube makakuno cake, avocado milkshake float,
at yung bestseller nila dito na blueberry cheesecake. Yep. Let's try this. Sarap na ito. Tignan na. Tignan na. Ito. Okay lang. Sa lahat ng cake ng blueberry na di mga roses. Hindi nga. Tingnan natin. Galing mo. Kumanan mo pa. Sabi niya, di ba? Hindi masarap. Sarap siya sa ano. Sarap siya sa Starbucks. Hindi siya matamis. Diniretso natin to, papunta na Sugbo. Tayo ay dito sa may Jokno Highway, papuntang Laurel. So bawal ang mga ano dito. Bawal ang mga overloaded truck. Puro mga light vehicle lang ang pwede. Yan. Okay, so tayo ay 1 hour and 11 minutes na lang. Oras natin 3:27. Mukhang malamig-lamig dito yung labanan dito Ito na yung medyo parang sigsag-sigsag. So bungad nito, ito na guys, yan. Ayan, gamit na yung ilaw natin dito. Grabe Uy. Kaya pala napakalamig dito, napakataas natin. Hindi na kailangan ng aircon dito Uy, yan lamig. Kita nyo ba yung view guys? Kahit madilim. Ang ganda ng view dito kapag may araw. Sarap mag-drone dito Jokno Highway. Drone nga natin ito pagbalik. Jokno. Ang ganda ng daan dito kaso nakakatakot kasi bangin yun nasa gilid. Dangan-dahan lang tayo pero maganda yung daan. Slow down lang. Batangas, Taal, Lemery, Calacas sa kabila. Dito tayo, left turn. Yan. Tapos na tayo sa sigsagi na daan. Medyo parang nasa town na tayo sa daan. So right now tayo ay 16 minutes away na lang doon sa ating destination. 9.9 kilometers na lang. Diba? Estimated time of arrival natin 4:40. So didire-diretso na natin to, di na tayo mag-i-stop over. So yan guys, may welcome to Mabini. Yan pwede itong Mabini Loop dito yung pag dito inikot mo yan pag dito ka lalabas. Pag doon ka naman dumaan, dito ka lalabas. Yan, Mabini Loop. So maliit na lang tong Mabini. Kaya malapit na tayo guys. I-diretso na natin. Para tayo ay makapagpahinga. At makapag-ayos-ayos na rin ng gamit.
Lapit na. INR. Whoop ya, dito tayo. Dito. Tama ba? Wait. Ito. Kita mo. Tama dito nga. Minto po kasi. Tama ba? Pagkalampas ng 400 metro, makikita mo sa kaliwa ang iyong patutunguhan. Meron ba dyan? Dito. Dito nga. Ang liit ng daan ah. Nakakaduda. Wait nga. Ito nga. Dito kasi ng daan eh. Doggy, tabi. Nasa kaliwa ang iyong patutunguhan. Kape. Ito. Ito na ba yun? Wait lang. Ay. Ito nga ba yun? 4 hours later. At around 8:30 in the morning, eto na guys! Officially, nag-start na ang ating pre-diving journey. Magsisimula sa dry briefing. Bali, i-discuss yung mga rules at science behind pre-diving. Una sa lahat na i-discuss, syempre ang cardinal rule of pre-diving. Never dive alone. Right? So, kailangan mag-dive, alam nyo, to Coron, allowance. Dalawa kayo dyan. Diver A, tsaka si Diver B. Kunyari, si Diver A. Next, what is pre-diving means? Free-diving for some is passion, no? A hobby. Si Julia. Yung mga suki namin dito, naging passion siya, it's hobby. For others, it's a sport. Next na i-discuss ang science behind pre-diving. So, nerdy, kailangan mong discuss, no? Medyo mamalas siya. So, sabi dito, at a fixed temperature, the volume of gas is inversely proportional to the pressure exerted upon the gas. To the bulk or stable nasa, correct? And then, kapag 95 kg ako, tapos yung buoyant force, 90 meter, doon na ako lulubog. Right, so, ito na, sinabi ko na kanina, nag-gets buoyancy. Positively buoyant tayo from 1 meter to 9 meters. So, let's say, sila. Okay, so, mamaling dive reflex, no? Pag nag-dive tayo, may mga changes na nangyayari sa body natin. Ano lang yan? Isipin nyo na lang yung counterpart. Next naman na i-discuss ang breathing and relaxation na i-apply nyo later kapag nag-water session na kayo. Regardless of your skill level, ito lang yung steps. Circus protocol yung tawag natin. So, later, pag nag-dive na kayo, again, nakaside kayo sa group, mag-rotate lang naman yun. Kunyari, lima kayo sa group nyo, rotation lang yun. Okay? Nice. One more. Pagka ano sir, pwede nyo na siyang dagdagan. So from tummy, then paangat sa chest. Dire-diretso lang yung inhale. So ganito ka. Mapapansin nyo, gagalaw na rin itong tapos lock lang po yun. Kaya sir, fine na. Next na i-discuss ang surface interval. Ito yung rest time sa surface water every dive bago ka muling lumubog. Ito ang pinaka-importanting safety rule sa pre-diving. So, surface, tapos let's say yung total dive ko, 2 minutes. So, magiging siyang 3 times 2. 6. Next na i-discuss ang equalization, na isa sa pinaka-importanting skill sa pre-diving. Comfort sa tenga. Sakit siya. Para matanggal yun, yung gulod naman sa maneuver. Ito lang. Pinch nose, close
mouth, tapos sisinga kayo ng malakas. May mag-feel kayo ng popping sensation, correct, sa tenga. Dapat dalawa. And dapat same time magpa-pop. Kapag isa lang yung nag-pop, baka may sipon, or pero pwede baka naman kulang ng support. Okay? So ngayon, ang kapatry namin, kapag suot na yung mask, guys, Ituturo din yung proper way ng paggamit ng diving pins. sumaganyan lang sa water. Kasi nangyari, tinutusok mo na yung tubig. Dapat, ma-move mo yung water forward and backward. So, ganyan yung proper way. Medyo may kembot talaga siya. Tsaka naka-point yung toes. No? At sa last part ng briefing ay didiscuss ang mga pre-diving essentials. At syempre, re-remind ulit kayo sa mga safety measures. Made of different material. Usually, pure carbon or carbon fiber. Ang binabayaran nyo kasi dyan is yung snap. Yan. Pag nag-snap yan, yan yung mag-move sa inyo forward or whatever that. Stretch mo tayo sa labas. Safety measures, mahilap lang. Never dive alone, always be dive very competent safety body. Focus on good technique and relaxation. Always take your started out for a free dive. After dry briefing lecture, ay proceed na agad tayo sa pool area para makapag-stretching at ma-meet natin yung mga kasama natin sa group at yung assigned coach sa inyong grupo. Good morning guys. So, kasi malis dyan. Ako mag-lead for today and tomorrow. So, sa tatlong session na yun, ako yung mga kasama nyo. So, bukas, nagsasawa na kayo sa mukha ko. Yes, so, ayun, I'm a certified free diver. So, maging kampante lang kayo. Maging comfy lang kayo. Yun yung goal natin. Hindi tayo palaliman. Kundi tayo ay pasa ang maganda. Okay? So, ayun. Kunin ko na names nyo. Start as Ann. Arvin. Marlon. Jack. So, Jack na. After ng stretching ay i-check ni coach yung mga gears nyo for final adjustment. Kasi mahirap na gawin yon kapag nasa gitna ka na ng dagat. And then, may final safety reminders ulit. Tapos, proceed na agad tayo sa dagat for our morning open water session. So ito guys, magsisimula na tayo sa ating first water session. Yan. Ang ating coach ay si Coach Jazz. So apat tayo. Yan, papunta na tayo sa open water. So nandito na tayo. Ito yung pinaka ano natin, starting point ng mga nagti-free dive. Ito ang ating first open water session. May secret technique pala yung ginagamit dito. Pakita ko nga yung shampoo. Yan. So, inalagyan ng shampoo yung mga mask. Tapos yan, spread nyo lang. Tapos tsaka nyo siya. Baby shampoo. Particular na. Hindi yung mga adult shampoo. Pwede naman. Pwede din. If ever, kunwari, nasa emergency talaga. Okay. Pwede nyo dumaan. Yun. So, pagka kuskus nyo, bandawan nyo lang ganyan. Huwag nyong pero ay matanggal eh. Kailangan mo kamayin. Masyado makapal yata yung nailagay ko. Magsisimula na tayo sa ating morning open water session. Dadalhin tayo ni coach sa gitna ng dagat. Hila-hila ang buwi kung saan tayo ay nakakapit. In my opinion lang, kaya siguro nandito ang sentro ng pre-diving sa Mabini, Batangas ay dahil napakalapit lang ng mga corals at mga fishes sa shoreline. Di mo na kakailanganin pang magbangka para sa ganitong view sa ilalim ng dagat. Pagdating natin sa location ay magsisimula na tayo ng training. Pre-immersion line diving ang unang ituturo sa atin.
Isa ito sa types of line diving na super beginner friendly. Siyempre, kailangan mo muna gawin yung mga pre-dive preparation na itinuro nung dry briefing. Kailangan mo ding mag-pre-equalize bago ka mag-descend at humila ng line. Kada pull mo pababa ay need mong mag-equalize para ma-practice mo ang equalization. Usually, nasa 1 to 2 meters deep lang ang line. Pero, wala naman pressure sa'yo kung hanggang saan lang ang kaya mong abutin. Tapos, need mo lang mag-ascend kapag hindi mo na kaya. Kusa naman tayong aangat dahil nasa buoyant level pa naman tayo, kaya no need na mag-panic. Ang susunod na ituturo ay line diving pa rin, pero pagdating mo sa ibaba, ay kailangan mo mag-sim away sa line para mag-ascend sa surface. Para naman ma-practice mo dito yung pag-pinning. Kamusta ang iyong first water session? So far, so good. Thank you, Coach. Kayo, kamusta ang iyong first water session? Ayaw magsalita. Ikaw na. Mga introvert. Saya. Saya kahit naubusan ng hininga. Okay, so ano na tayo? Aahon na tayo. Kapit lang sa buwi. Feeling tayo. Help niyo ako. Okay. 1 hour later. Yung food natin ngayon for lunch ay mini chicken and mushroom with sayote, carrots, and soup. Sinigang soup. So ito yung pre-lunch natin na isi-serve ko dyan. Meron nga pala dito 4 na meal kasama doon sa inyong babayaran. Lunch, dinner, breakfast, and lunch. So kanina yung breakfast kanina hindi siya kasama. So bibili mo siya dito sa ilang restaurant. Tara, let's eat. Hello guys. So mag-start na ulit kami ng aming second session ng aming free diving lesson. So ang gagawin natin ngayon, magpa-practice na tayo ng duck diving. So good luck sa amin kung magagawa namin, and I believe magagawa namin yun, diba? No? Magagawa natin, no? Magagawa natin yan. Okay? Habang kami ay papunta sa aming spot, ay hindi ko talaga maiwasang mamangha sa ganda ng marine ecosystem dito. At mapapabilib ka na lang talaga kasi napakalapit lang talaga nito sa Pangpang. Kita niyo naman yan. Mayroong turtle dito guys. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng malayong lugar para makakita ng turtle. Masasabi kong healthy ang marine ecosystem dito. Tingnan niyo naman yan guys. School of Fishes. Napaka-solid. Napaka-solid talaga ng experience dito. Magsisimula na tayong mag-training ng duck diving. Teka, ano ba at bakit natin ginagawa ang duck dive sa pre-diving? Ang duck dive sa pre-diving ay isang teknik o paraan para sumisid sa ilalim ng tubig mula sa surface ng smooth at efficient. Sa madaling salita, ito ang paraan ng pag-streamline ng katawan at paggamit ng momentum para malampasan ang buoyancy at makalubog sa tubig nang hindi nasasayang ang lakas at oxygen. Paano nga ba mag-duck dive? Sa pagkakaalala ko, sa steps na tinuro ni Coach, ay ito ang mga sumusunod. Mag-relax at maging kalma ang katawan at pag-iisip. I-streamline ang katawan.
huminga ng malalim at mag-pre-equalize. Idiretso ang kamay ng magkapantay. Paddle forward ng kaunti sa surface para magkaroon ng momentum. Push down with your chest and arms. Idiretso ang mga binti pantay sa katawan. Gumamit ng isang malakas na arm pull stroke tapos magpining ng dahan-dahan. Mag-equalize kada 0.5 meter habang bumababa. I-maintain na diretso ang ulo at katawan. Kapag satisfied ka na sa naabot mo na lalim, pwede ka na mag-swim-swim sa ilalim hanggat may hangin ka pang natitira. Tapos, dahan-dahan lang sa pag-angat sa surface kung need mo na huminga. Since 3 sa aming grupo ay mga non-swimmer kabila ang sarili ko, at zero knowledge sa swimming talaga si Harbin, yung isang kasama namin, ay makikita nyo talaga yung struggle nila sa pag-duck dive. Sasamahan mo pa ng takot sa tubig na baka malunod. May kanya-kanya kaming mga kahinaan sa pag-perform ng duck diving. Sa sarili ko, ako medyo nahihirapan sa pag-equalize kapag nasa 3 to 5 meters deep na ako. Ang nagiging fear ko naman ay baka sumakit ang ulo ko pag angat, kaya hindi ko na pinupush na mas lumalim pa. Si Harbin at Jack naman nahihirapan makadive. Hindi nila ma-perform yung pag-duck mula sa surface, kaya nagkaka-problem sila sa arm pulling at pinning. Salamat na lang din kay Coach Jazz dahil patuloy pa rin silang pinupush ni Coach. Nasubukan ng subukan para makuha nila yung proper form. Alam nyo ba, inabot na kami ng 5:30 ng hapon sa dagat. Ha. Aabutan na kami ng sunset. Para lang mag-extend na maturuan kami. Kaya super saludo kami kay Coach Jazz sa dedication niya na maturuan kami. 1 hour later. So guys, ito yung ating dinner. Tonkatsu and adobong sitaw with soup. Hindi naman naka-prepare mo. Hi guys! Sa mga nagtatanong kung saan kami nag-book ng aming intro to pre-diving, sa Pre-Dive Republic ang napili namin. 3,500 pesos ang kanilang package. At ito yung mga inclusions. 2 days intro to pre-diving lesson. 4 set of meals. Lunch, dinner, breakfast, lunch. Pan room accommodation. Upgradable to aircon room. Mag-add lang kayo ng 300 pesos. And yung Pre-Dive Republic t-shirt. May additional 300 pesos na babayaran na hindi kasama sa package inclusion. Ito yung mandatory dive pass, marine conservation fee ng LGU of Mabini na may ordinance number 031-2023 na nagsasabing kailangan nyo magbayad ng 150 daily dive pass, marine conservation fee. The next day. Good morning guys! So, i-tour ko na kayo dito sa ating headquarters ng Pre-Dive Republic PH. So, ito yung The Gray House. So, ito yung pool ng The Gray House. And then, yan, yung mga to. Yan. Room yan. Tapos yun, yung room namin ay si Lodi Jack. Yan, diyan kami naka-room. Talaza yung room namin. And then sa kabila merong
Kaimana. So, lahat yan mga good for 8. Tapos dito sa gilid, ayan, Triton, Briso. Yan, yun yung mga room. Tapos ito, meron din yung room, 3. Pero parang, hindi ko alam kung pinapaano sa guest yan, pero parang exclusive yata sa mga coaches yan. Or sa owner. And then, ito yung shower room. Ito yung shower room. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi ito yung lavatory. Tapos dito sa kabila, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun yung mga toilet. Ito, storage room na nila yan. Nung The Grey House. Tapos dito yung mga gears na pinapahiram sa mga good morning. Ito yung mga gears na pinapahiram sa mga guest nila rito. Yan, yung mga gears. Lavatory. Yan, may dry rin dito. Patuyuan ng mga inyong mga wetsuit, damit, pins. Yan, dito yan. Tapos yan, dito na tayo sa kanilang restaurant. Dito nagaganap lahat. Yung mga briefing, and especially yung dito isa-serve yung inyong mga free food na kasama sa inyong package. Yan. So may sila, unlimited water dispenser. And ito yung gusto ko dito. May unlimited coffee all day. Take note. What? Yan. May sugar, may creamer. Pwede ka rin mag-tea. So, unlimited kapeng barako. It's barako ba? Yun. Ito pala nakalagay. Hindi na nilagay. Unlimited kapeng barako. It's kapeng barako pala. Masarap naman, no? Yan. Diba? Ito yung mga glasses. Sige. Yan. Condiments area. Yan. Pwede kayo umuha dyan, mga condiments area. And then, ito yung kanilang restaurant. Pwede kayo mag-order. Hello po. Yan. Ito yung mga menu nila. Rice bowl. May a la carte. Yung a la carte nyo, good for ilan to? 2 to 3. Pag itong rice bowl, syempre, obviously, for 1 lang, di ba? Pero big serving naman. Ito yung all-day meal. Ito in-order namin kayo ng kahapon pala ng umaga yung breakfast. Homemade tapa. So, in-order namin dito yung homemade tapa. Tapos may mga snacks din. Dessert. Siyempre, hindi na kayo magtitinda ng coffee kasi may unlimited coffee na di ba? Ayan, kung gusto nyo mag-inuman, may tower cocktails dito. So, ito ang ating breakfast for this morning. Fried rice. Ang tawag dito? Sa egg na yan. Basta yun. Tapos may, luncheon meat. Corn. Then may soup. Sa maganda dito, yan, may dalawang aircon. Yung kanilang dining area. So, ito yan. So guys, good morning! Ito pala yung mga basic na gamit kung gusto nyo pumasok ang mundo ng free diving. So unang-una, optional to kung gusto nyo gumamit ng, ang tawag dito, coach? Aquasocks. Aquasocks, yan. So ginagamit nyo to para dito sa fins, socks nyo kasi possible magpaltos yung paa nyo kung wala kayo. So guys, share ko lang sa inyo, ito yung mangyayari sa inyong mga paa kapag hindi kayo nakasuot ng ganito. Yung ating fin socks or aqua socks. Yan. Ngayon nakikita nyo, close up natin. Yung paltos siya. Yan. Yun sugat. Yan. Yun namumula. Basta yun Sa ano mo wala? Dito lang. Ayan. Oo, yan. So, syempre yung constant, rubbing nung goma sa balat mo. Yan yun yung mangyayari. Pero optional lang. Kung ayaw nito, pwede naman nakarekta sa paa. So, ito. Then, natin. Syempre, ito importante.
yung diving kit. And isa sa pinaka-importante syempre, ang inyong diving mask na low volume. Hindi pwede yung pang ordinary snorkeling mask. So, explain sa inyo yung instructor nyo and coach bakit hindi siya pwedeng snorkel ang gagamitin nyo. Kailangan mga low volume. Okay guys, tara, let's go to our second day. So guys, hello, good morning. Day 2 ng aming training. Last session. Coach Jazz, yes, the best in Yeah. So, Pre-Dive Republic PH, Coach Jazz. Hanapin nyo lang. Pwede ba mamili ng coach? Pwede i-request. Pwede. So, kung gusto nyong hands-on na magtuturo sa inyo, hindi kayo susukuan. Yan. So, tingnan nyo yung magiging improvement ng ating dalawang kasama. Kahapon medyo nahirapan sila. So, hopefully sana ngayon, makalubog na sila. Yan. Hanapin nyo lang po pag gusto nyo sa Pre-Dive Republic PH. Hanapin po si Coach Jazz. Yan. Yun yung i-request. So, ito guys, pupunta na tayo sa gitna. Ito yung standard na ginagawa. Pag galing ka sa pump-pack, hilangin kayo ni coach, tapos nakahawak kayo din sa buoy. So, para matulungan si coach, kami ay nagpipinik. Ako, para mas mawal sa akin na ganito. Nakabackload lang. Para bisa makarating sa gitna. Warm up na rin. Di pa rin tayo nag-warm up Ay, nag-stretching Nag-stretching ba kayo? So, dapat pala before kayo magda-dive every time, mag-stretching katulad nung ginawa nung first day. Importante yun para hindi ma-pwersa yung inyong mga muscle. Diba? Muscle sa kamay, muscle sa legs. Yun. Sa pagsisimula ng aming Day 2 training, pinatry agad sa amin ni Coach na mag-water threading. At para sa katulad kong non-swimmer, napakalaking achievement na magawa ko ito. Unang beses kong makapag-water threading sa open water at kahit halata ang kaunting kaba, nagawa kong pagsamahin ang mga natutunan ko sa Swim Central at sa Pre-Dive Republic. Mula sa basic water threading hanggang sa paggamit ng fins. Hindi ko maipaliwanag ang saya at fulfillment. Dahil sa wakas, nakakapag-float na ako sa open water. Isang maliit na hakbang para sa iba, pero napakalaking tagumpay para sa akin. At dito, mas lumalim ang tiwala ko sa sarili, mas naging matapang, at mas naging malaya ang pag-angat ko sa tubig. #LifeBestNoMore. Ngayong Day 2 ng open water session, duck diving pa rin ang pangunahing gagawin natin. Ang focus natin ngayon ay practice at skills enhancement building. Dito mo mai-apply lahat ng techniques mula Day 1. At susubukan nating i-level up pa ang bawat galaw at control sa tubig. Para sa akin, pakiramdam ko ay na-achieve ko na yung personal goal ko kung bakit ako nag-join ng pre-diving. Ganitong mga nakaraang dive, mas ine-enjoy ko na lang ang bawat baba ko sa tubig at hindi na gaanong nakapokus sa skills improvement. Pero nung napanood ko yung sarili ko sa video, medyo may konting panghihinayang. Sana mas ginalingan ko pa. Sana mas sineryoso ko pa ang bawat dive. Pero kahit ganoon, masaya pa rin ako sa mga nagawa ko at sa progress ko. At dahil doon, mas lalo akong na-excite sa susunod na dive session ko. Mas pagbubuhusan ko ng effort ang pag-improve ng pre-diving skills ko. Mas magiging seryoso na ako at ituturing ko na itong isang bagay na gusto ko talagang i-develop at paghusayan. Handa na akong mag-focus, mag-practice, at i-push pa ang sarili ko para sa mas malinis, mas controlled, at mas confident na pre-diving.